This is our sit-down video, and the first episode will be just getting to know each other, and we're gonna get to know each other if we know ourselves, and we're gonna test that today. So let's start with you. Questions will be based on our perspectives. Noong 13 years old kami when we first met, and yung ngayon, which is 23 and 24 years old. 24 ka na, no? Yun. So, syempre dati, plus romantic tayo eh. So many things na nagbago sa perspective ko sa love before. Kasi, feeling ko yung love before, all about it's all about yung perfect marriage, ganon. Tapos yung dates. Tapos talagang parang stereotype na parang, alam mo yung nakikinig ako dun sa mga stereotype na every monthsary. Oo, yung monthsary, dapat sineselebrate. Pag hindi kayo nag-celebrate ng monthsary, parang anong klaseng magjowa kayo, yung mga ganyan. Tapos, nung bata tayo, may hilig kami yung nagsusulat ng letters. As in, buong kartolina. Di ba? Kartolina talaga, buo. alam mo yung isang kartolina, tapos sinati niya sa apat. Tapos yung sulat, ganyan na kaliit sa kartolina, tapos binigay niya sa lalaki. Di ba? Oh, tapos yung tapos yung sa'yo din, binigyan ka pa nung kasi ang OA kasi sinunog pa natin yun. Oo, kasi nga, feeling ko dun na nag-start na mag-iba. Betray. Oo. So, 13 years old perspective na super, like, we're thinking that having a partner is a perfect thing. And clout lang kasi siya for me before. Clout lang siya. Alam mo yung parang, pag may jowa ka, chicks ka. Like, pag may jowa ka, Hindi ka na left behind, parang Oo. pinipili ka. Oo, ganun. Like, Validation siya. Tama. Ganun yung perspective ko sa Pero now na-realize ko, number one is, like, much more mature part na siya. So, marami na akong nilaktawan. Pero, ang pinaka-lesson ko right now when it comes to love is to learn how to respect your partner. Na individual people kayo, na hindi kayo pwedeng mag-bend for each other, but you have to support and stand each other. You have to learn how to support each other. Hindi mo pwedeng i-bend yung perspective ng partner mo sa perspective mo kasi iba yung upbringing niya eh. Iba yung kinalakihan niya. Hindi mo siya pwedeng sabihan na ganito yung gawin mo, ganito dapat pagka nasa public tayo. Hindi ganon. Like, you just have to learn how to respect your partner, and kung hindi mo nire-respect yung ginagawa niya na ganito, then you have to tell them, and it's up to them kung paano nila iti-take yun. And it's up to you if like tolerable ba yun for you. Kasi kung gano'n na talaga yung tao, di ba? I mean, I think you get the point. So, it's so hard to like constantly choose each other every day. So, I think the best is you have to respect one another every day. Na may mga times na hindi talaga kayo mag-agree onto one thing kasi iba yung kinalakihan nyo. Pero, at the end of the day, you learn to reconcile, you learn to be together, and you grow up together nang magkasabay. That's me. So, before, stereotypical relationship. Ngayon, it doesn't matter what other people would say. What matters more is what your partner would think about you as a person and respect about that. I think loving someone is hardest decision you will ever make. Nagka-boyfriend ka nung high school ka, yung sabay kayong mga ngarap ng magiging course nyo, tapos sabay kayong mag-college, sabay kayo graduate. Ngayon naman, parang, love is a choice lang talaga, no? Yung parang, wala na, nag-relapse na. Ngayong sa akin, yung mga wala akong boyfriend.
Tsaka, kung hindi nangyari lahat ng mga naranasan ko ngayon, siguro hindi ako to. Hindi ako yung matured mag-isip. Hindi ako ito na soft pa rin. Hindi na ako uto-uto, no? Hindi na ako easy manipula. Oo, never ako nag-easy to get ang sinong nilandi ko dyan na agad-agad. Wala ako nakawala. Tingnan nyo. Siguro, dati, pag hindi ko na-meet yung standard ng tao, kunyari, yung sasabihin mong success, pag napupuri ako ng mga tao sa ganyang ginawa ko, hindi ako masaya, para sa akin success na eh. Di ba? Okay, masaya sa mama ko. Okay, hindi ako pinagalitan, success, ganon. Pero ngayon, yung gumising lang ako, pumasok akong trabaho, pumasok ako ng school, success na yun eh. Kaya napakalaking bagay nung papasok ka ng work, tsaka papasok ka ng school. Siguro pag na-fulfill ko yun sa isang araw, tapos pag uwi na ako, nagmamotor na ako, wala akong tulog, pero nakapasok ko yung work tsaka school, pauwi ako, ay, ang sarap ng araw na to, wala akong iisipin. Yung ganon, yun na yung success sa akin, guys. Right? Are you happy right now with your current state of your life? I mean, in general. I am. Bakit ka masaya? I'm stable. Stable? Like, I can do everything that I want and without having any problems. And I don't need anyone's validation. And ako may control ng buhay ko ngayon eh. Oo, masaya na ako ngayon. Kasi alam mo yon yung gap ng pag-self, yung tawag dito, yung percentage ng self-love, iba. Mas pinipili ko na yung sarili ko ngayon. Wow! For ngayon, parang pinipili ko na maging masaya na lang sa sarili ko. Kaya pinramis ko nung pumasok yung 2026. Pinramis ko na 09 kita, sabi ko sa sarili ko, halagaan kita. Di ko nahayaan na makaramdam ka ulit ng ganun. Kasi iba yung, alam mo ba, yung kilo ko, kunya ngayon, tumaba na nga ako ngayon eh. Yung kilo ko ngayon is 56. Bumaba ako na 49. Oo. As in, wala akong appetite. Ni tubig, ayoko. Gusto ko matulog lang ng matulog. Tapos, siyempre wala pang work nun. Tapos yung yung parang hindi naging constant yung change eh. Hindi siya, parang bumabalik-balik, parang may nagtitrigger pa rin kahit paano. Kahit hanggang ngayon, walang araw na di ko pumapasok sa isip ko yun. Kaya nga alam mo yun yung ngayon na ang healthy na ng itsura ko, ganun. Because I chose myself every day. And yun yung best decision na nagawa ko. Tama. I learned how to, fight for myself. Kasi, dati, sobrang, inaano ko kung ano sabihin ng mga tao pag ganyan. Kaya na-delay na ako sa school, ganyan. And natakot ako mag-work kasi nga, baka isipin ng mga ibang tao, yung parang, syempre, kaya naman ako pag-aralin ng parents ko. Pero hindi naman ibig sabihin nun na sa kanila na lahat. Na-delay kasi ako ng college, guys. And tapos, this last year lang, I decided to apply for my first job. Tapos, ako na nagbabayad ng school ko. Tapos, nagpro-provide na rin ako ng bills sa bahay namin. Kahit yung wifi lang, tubig, ganyan. Tapos, yung mga ganon, yun yung achievement para sa akin. Kasi kahit na wala pa akong, alam mo yun, yung time frame na sinet ng parents ko sa akin, kahit hindi ko pa siya natapos yung college ko, nagagawa ko yung responsibility ko. Pero hindi, alam mo yun, hindi naman natin responsibility na buhayin o kaya mag-provide eh. Yung yung kung ano ginawa nila sa atin, gini-give back lang nila. Kaya yun. Ito yung yung parang way ko, yung achievement for me, as of now. I agree. Kasi, I felt the same way. Pero, alam mo yun, yung pinaka natutunan ko doon is sense of fulfillment kapag ikaw talaga yung nakakatulong. And at the same time, kaya ka naman din nila pinag-aaral para in the future, yung burden na pagpapaaral sa mga kapatid or yung sa bahay, ma-take over mo. At least alam nila na Willing ka.
Oo. Pero 'di ba, iba yung sense of fulfillment ng nagagawa mo na siya na ngayon. And it doesn't matter kasi yung time na nagugugol ngayon. Kasi isipin mo, ang daming mga graduates nga na wala naman ginagawa. Ano talaga panapanahon talaga siya. Hindi siya yung race. Hindi siya race talaga. As long as what makes you fulfilled for yourself, it doesn't matter what other people would say. Kasi yung mga tao magsasalita, sila yung mga immature na walang alam sa buhay. So, gusto mo bang pakinggan yung mga taong yon na mas pinipili yung pride and yung face nila? Kunwari ako, I actually stopped, diba? I actually stopped 1 year. Tapos, I work. Tapos nung doon sa pag-work ko na yun, slowly, parang nabibuild ko yung habit na pag-save and stuff. Ngayon na nagkaroon na ako ng work na more stable, hindi na ako nag-working student pa din, pero hindi na yung heavy working student talaga na full day ako nasa school, tapos nag-working student ako. No, ngayon kasi, I'm still studying, pero hindi na siya yung full load. Every Saturday na lang. So ngayon, since I built the habit from when I stopped, when I was working, ngayon, I was able to save for myself. I was able to buy the things that I want. I can say na more than the people who I know who graduated, who's been working for a year now, feeling ko mas malayo pa yung na-achieve ko kaysa sa kanila right now. At least parang I'm not trying to like boast, ganon. Pero I just can see it na hindi talaga siya about hindi mo pwedeng compare yung success mo with other people. Kasi you have your own. And it doesn't matter what they're gonna say. You have your own spotlight. Hindi porket nauna siya mag-graduate, mauna siya magiging successful. Kaya nga, just trust the process. Kasi the important thing is, lumalaban ka araw-araw. Pinipili mo pa rin magpatuloy kahit na ang gago ng mundo, di ba? Tsaka isipin mo, 23 pa lang tayo, hindi tayo matanda. Tsaka huwag kayong magmadali na magpamilya dyan na mag-settle down o ano-ano man. Maging masaya muna kayo sa buhay nyo. Tsaka, yung mga parents nyo, pakisamahan nyo kasi hindi sila habang buhay nandyan, okay? Isipin mo, kunwari ako nga, dahil nga sabi ko, di ba, nag-working student ako before, so parang na-build ko nga yung habit. So, ngayon, dahil alam ko na, parang natapos na ako doon sa stage na maluho ako, na bumibili ako ng kahit like, lahat na lang binibili ko. Pero ngayon, dahil nga tapos na ako sa stage na yon, mas nasa-save ko, and at the same time, mas alam ko na yung priority. Like, kunwari, ngayon, sa parents ko, hindi na ako nafe-feel bad na unahin pa yung bibilin sila ng gamot sa sarili kong mga wants. Kasi tapos na ako sa stage na yun eh. Kumbaga yung maturity kasi magsa-start yun sa mga bagong challenges mo sa buhay. So, ngayon, hindi na tumatanda yung hindi na bumabata talaga yung parents. So, as early as possible, ako din, ganun yung gusto kong mangyari. Yung ma-ease yung burden nila. Kasi, ang hirap mabuhay, no? Yung parang di ba nung bata tayo, mga 12, ganyan. Gusto natin tumanda agad para umakalis sa bahay. Ngayon ayoko umalis sa amin. Ayaw mo na umalis? Parang ang safe lang kasi pag nasa bahay ka. Kasama mo yung parents mo, parang nakakapangsisi yung nagkaroon ka pala ng thoughts na gusto mong umalis. Ngayon parang ayoko nang umalis, mas gusto ko na sa bahay, ganon. Kung di naman importante yung lakad, ayoko umalis kasi yun nga yung parang kahit na hindi mo naman sinasabi na agad sila mawawala, pero darating tayo lahat dun sa point na ganon. Tsaka masakit na kasi kunyari 23, sa tingin mo mga 3 years or 5 years na lang, magbubukod ka na kasi hindi ka na rin pabata eh. Tapos, syempre, babae ka, alis ka sa bahay ng parents mo. 'Di ba? So, magkakaroon ka rin ng sariling pamilya. Paano yung parents mo? Yung mga ganon. Para nagkaka-future anxiety ka. Yun yung apply ko sa sarili ko na, alam ba kung mahina ako, sa lahat ng pinagdaanan ko, sa lahat ng mga nalaman ko sa buhay ko. Pwede na pang MMK to. Pero, di ba? Kaya nga, katulad nung sinabi ko kanina, dapat lumaban ka lang kasi gago talaga yung mundo. See myself not in the Philippines. Totoo? Oo. Ayaw dito?
Hindi ko alam feeling ko, siguro nagbibase lang ako kasi kay JD kasi ayaw niya eh. Sarili mo. Pero kung sa sarili ko, siguro I can see myself working pa din. Working, trying to pay my house loan. Pero gusto ko magka-business. Gusto ko, as in yung business na yung, di ko nga alam anong klaseng business basta passive income. Oo, passion ko magmando eh. Yung mando-mando. Alam mo yung turo-turo lang, yung parang, yun yung pangarap ko. Yung gising ako sa umaga, hindi ako nagmamadali, tapos turo-turo lang ako. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.